Kasi nagalo na. Espilahan. Wala ako kumain dito. Inita. Yes. So ngayon mga kababayan ay pumunta dito ngayon siya no? Si Ninita Janong. Ninita Janong. Bro kan tay? Ano ka? Ano? Meron siyang ha? Ha? Kamagong, bro. Kanagong po ang gon. Kamagong. Bro kan eh? Kanang magka-diagram na namin, pero kanang ano sa Kanin yung talk dan ada sa mga tayo sa. Ngayon mga kabayan ay baon sa ko kayo. meron pong aralin si Ninita no, hindi nila alam. So try natin tulungan kung kaya natin. Hindi natin kaya, wala tayong magawa. Tingnan natin. So, mga kabayan, no, dahil tungkol sa bugtong, at saka bugtong, tanhag, panaga, salawikain at sawikain. So, ito po yung pinapatulungan ni Ninita ngayon sa atin. At nagtanong ako kay Chichay kung nakatapos na ba sila sa ganitong aralin. Sabi niya hindi pa. Ang natapos na nila yung Venn diagram. So yung tungkol sa bugtong versus tanaga at salawikain versus sawikain ay hindi pa nila nadaanan no, sa mga leksyon nila. Kaya ang ginawa ko mga kababayan ay akin na lang po hinanap ang definition po ng bawat isa ng bugtong at ng tanaga. Lalo na rin yung salawikain at ang sawikain. Pagkatapos tinignan hinanap namin kung paano sila nagkakatugma. At nung nagkaroon ako ng idea, hindi ko sinagot yung kanyang aralin, kundi hinintay ko siya siya talaga yung makasagot at tatanungin ko siya tungkol po sa sagot ng kanyang assignment kung alam ba niya. At hihintayin pa natin no, ang pagbalik ni Ninita kasi siya ay umuwi pa para po mananghalian. Sabi niya kanina may pupuntahan pa po siya doon kay Ma'am Aya. So baka doon siya mananghalian kay Ma'am Aya. So hintayin natin ang kanyang pagbabalik upang sasagutin natin itong kanyang mga assignment na pinapatulungan dito sa atin ngayon. Wala pa. So ngayon mga kababayan ay meron kaming aralin ni Ninita na sagutin. So ito po mga kababayan ay tungkol sa ito mga kababayan no, paghambingin ito gamit ang Venn diagram, paghambingin ang mga karunungang bayan ng bugtong, tanaga, salawikain at sawikain. Alam ba ano yung bugtong nits? Ha? Ano mga tigmo ba? Tigmo. So ano bang example ng bugtong na alam mo? Ano yung mga bugtong mga kabayan? Yung bugtong. Yung bugtong yung isda ko sa maribilis nasa loob ang kaliskis. Yan yung bugtong. Yung mga ano ba? Gumagamit ng mga word na hulaanan ba? Pahulaan yung mga salita tapos na may mga words na kanang yung mga meetup kanang parang mga logic ba. So yun na lang yung gawin mo dyan. Dito ilagay mo dito. Isda ko, i-type natin. Isda ko sa maribilis nasa loob ang kaliskis. So ito. Ito. Kopihin mo na itong sinulat mo. Isda ko sa maribilis. Dito may ilagay ha. Maliitin mo lang ha para masasamaan sakto. Yan. Isda ko sa maribilis nasa loob ang kaliskis. Sige, sulat mo. Ako lang maghawak. Sulat mo. Dito. Dyan na banda. Sa may bugtong. Sa bugtong lang. Isda. Sige. Lagyan natin lang yun. Isda ko sa baba na. Kasi may iba mang ilagay dyan.
Tapos sa... Yan. Sa... Oo. Tama na. Maribilis ako na. Tapos lagyan mo din ng kama. Maribilis. Yes, kama. Kanang ano ba? Kanang quit. Sa baba, sa is. Yon. Tapos, sa lalim naman. Nasa loob. Easy. Nasa space loob. Space na po ang. Ang. So, boss, kaliskis. 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 Kiss. Ay, kaliskis. Kalis. Butang K-I-S. Kaliskis. Tara, dali. Kaliskis. Ki, napod. Ki. Yung kiss. Hindi yung kiss ng jowa mo. Hey. Sino? Kiss. K-I-S. K-I-S. Kung pa sa anak, K. K-I-S. Yun, tuldok. Tapos, ang sagot niyan? Sili. Lagyan mo lang sa baba. Open parenthesis. Ano? O, yung open parenthesis na lagyan. Ayaw, wag dyan. Dito sa baba. Open parenthesis. Yung ganon. Yun, yan. Yos, type mo yung sili. Sagot. O, sige, sagot. Okay, lagyan mo sagot. Sagot. T. Puro T. O. Sa ibaba na lang ang sili. Dito na sa baba sili. Sige. Sili. Yun. Plus. O, yan. Tapos, ang ilagay mo sa kabila, sa ano yun? Tanaga, no? Ang dapat natin ilagay sa tanaga nito. Dapat mataas man. Hindi mo kaya isulat siguro? Kung isulat natin yung, ano, no? Ang katuto kong tunay, ang hindi nang iiwan sa buhay. Kasama hanggang mamatay. So, meron siyang 4. So, hindi mo makasya dyan ba? Makasya mo kaya yan, mataas? Try mo? Sige, dili ka. Simula dito si Mago ka. Ay, H muna ito. At dito banda, napilitan akong sumulat na lamang para kay Ninita. Dahil po ang kanyang pagkakasulat ay hindi pantay-pantay yung mga letters. May mga malalaki kaya kahit mababa lang yung isulat, talagang occupy ang lahat ng space kasi maliit lang yung space na pasulatan ng kanilang teacher. Kaya nung matataas na na mga sentence ang dapat isulat, ako na lang yung sumulat para kay Ninita para matapos agad namin kasi malapit na rin yung balik niya doon sa paaralan. Balik sulat. Sama hanggang mamatay. Yung susunod naman hanggang mamatay. Pagkakatulan, parehong mamatay. Parehong may sukat. May suka. Ang kaon diba sa ato? Tapos ang salawi kain. Pag may itinanim, may
Nga, dayon. Sa wikain, butas ang bulsa. Isulat ang bulsa. Ano? Ang bulsa na lang. Ang bulsa. Ano? Kaya mo naman ang butas. Ang bulsa. Sige, ang bulsa. Ang bulsa. Ay, bulsa na lang. Bulsa. Yun. Tapos, taas na ako ng sulat. Taas na. Tapos pumunta na sa sinyo ng kanser nito. Kasi mo. Tutulong ako magsulat kang ate. Ano ha? Huwag magsulat kay ate. So yun mga kababayan, no? So na-answer na namin yung aralin ni Ninita mga kababayan. So anong oras ng pasok niyo ngayon? Ha? Ano lang, explain ko sa iyo ngayon kung ano yung ibig sabihin ng bugtong. Alam mo ba yung bugtong? At para kahit pa paano meron din siyang matutunan sa ginawa namin, so in-explain ko sa kanya kung ano yung ibig sabihin ng bugtong at saka ng tanaga at kung paano sila nagkakahalintulad. At saka yung sa salawikain naman at sa sawikain kung paano naging maihambing namin ang karunungang bayan ng bawat isa. Sige, sige na kayo. Anong oras pasok nyo? Alas 12? Sige. Bye-bye ka muna. Bye po. Bye-bye.